Right, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, eto na nga. Eto ba yung gustong gawing state witness ni Senator Rodante Marcoleta? Ot on ako, nagsisinungaling itong asawa ni Sara Diskaya. Kaya tingnan ninyo, ano yung ending? Pinasight and contempt. Biruin nyo ba naman? Tinanong, oo. Bakit wala dito si Ma'am Sara Diskaya? Ang sagot ng asawa, ano po kasi, kulang na lang oo. Tapos ang ending, meron daw siyang sakit sa puso. And then eventually, sa pagtatanong, biglang nagbago ang sagot. 'Di ba? Meron daw kasi siyang meeting. And then nung tinanong muli, bigla na namang nagbago ang sagot. Nung si Senator Risa Ontiveros na yung pumiga from heart issue to meeting issue hanggang napunta sa diabetic issue. 'Di ba? Yan ba yung gustong gawin ni Senator Rodante Marcoleta na maging state witness? Tingnan ninyo lang mga minamahal kung paano magsinungaling. 'Di ba? Habang binabaha ang mamamayang Pilipino dahil sa mga hindi nilang ginawa at hindi nilang mga tinapos na flood control, ito namang si Curly Diskaya, binabaha ng maling sagot. On point, on the fire. Ang sagot dito, ang banat, ang rekta ni Senator Risa Ontiveros. O, tingnan nyo itong balitang ito mga minamahal. Panoorin natin Ito, satisfaction ko talaga pag si Senator Risa Ontiveros ang nagtatanong Talagang leading talaga dyan sa pagkakakontempt. Alright, sige. Tingnan natin to mga minamahal. Heart condition din po siya at saka po bali nagpadala po siya ng letter po dito. Hindi ko lang po nabasa kung ano yung iba pang content. Yan. Okay, yan daw yung sagot niya. Sakit niya, una heart condition. And then meron siya pinadala na letter. Panood natin sa inyo kung ano pinadala niyang letter. And then eventually, nahulog na naman siya sa banga. Mr. President, Mr. Chairman, meron bang medical certificate to prove and establish na talagang valid yung kanyang ailment? Dahil baka mamaya, gawa-gawa lang itong valid umano reason. For the record, and for the information of everybody, sumulat po si Mrs. Diskaya. Ito, the Honorable Chairperson, so forth and so on. Subject, inability to attend the Committee on Accountability of Public Officers and so forth and so on. Tapos, relative to the letter invitation dated September 15, issued by your good office, which I received via electronic mail today, September 17 at 5:41 p.m., I deeply regret to inform you that I will be unable to attend the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations, fourth public hearing scheduled for September 18 at 9 a.m. Or 9 in the morning. Regrettably, I have an important meeting with my employees on the day of the hearing to explain the problem. Narinig ninyo? I have an important meeting na hindi pwedeng i-cancel. Tapos ang sagot ng asawa, meron daw pong heart condition. Wala namang pinakitang medical. Ano yun? Tapos ito yung gusto mong gawing state witness, Senator Rodante Marcoleta. Naiibang ka ba? Pinaglololoko mo ba kami? Well, kung sa bagay, siya yung nagsulat ng script na banggatin mo mga kongresista 2002 onwards, which is sa panahon lang ni PBBM. Buti pa nga di ba nandito si Senate Pro Tempore, di ba, Ping Lacson, without any biases, talagang makikita natin, mga minamahal, na yung ghostwriter nila ngayon, I think, nanginginig na. Diba? See? That the company is facing now and the effects this has on them. This meeting was already scheduled before I received the Honorable Committee's invitation this late afternoon. And some of my employees will be coming from various places, thus I can no longer cancel the meeting set for tomorrow. As such, I'm sincerely sorry.
that I will be unable to attend the committee hearing. I fully understand the importance of the committee's work and the seriousness of the matter at hand. I hope that my absence shall in no way be construed as a reflection of my respect for the committee and its mission. I humbly request the committee's understanding and patience in this matter. Thank you very much for your consideration. Very truly yours, signed, Cesara Rowena C. Diskaya. Oh. Mr. Chairman, with that letter, nagsisinungaling itong si Mr. Diskaya na meron daw karamdaman yung kanyang asawa. Totoo! Halatado. 'Di ba? Kitang-kita, caught on act. 4K resolution, 'di ba? Na HD. 'Di ba sasabihin merong heart condition pero wala namang medical certificate. And then eventually sa letter nakalagay, I have a meeting. O sinong ginagago ninyo? And beside, eto na nga. Pinuntusan siya ni Senator Risa Hontiveros. Sige, panoodin pa natin yung hearing na nagaganap today. Mr. Chair, nanumpa ito to tell the truth, and dito harap-harapang nagsinungaling ka, binabastos mo kami, niloloko mo kami, di ba? Huwag mo kami lokohin because the chairman has the power to cite you in contempt. I mean, do not do that. Iba yung sinasabi mo, medical condition. Kung may medical condition, sige nga, bigyan mo nga kami ng medical certificate. Iba yung sinasabi, mismo na misis mo eh. Di ba kayo nag-usap? Sana nag-usap muna kayong dalawa. Ano bang palusot ang gagawin natin, sweetheart or darling? Mr. Chair. You lied. You lied. Paano pa kami maniniwala sa mga pinagsasabi mo? Uy, may ads. Wait lang. Hindi kasi tayo naka-premium eh. You lied. Wait lang. Paano pa kami... Okay. Totoo naman. Nagsinungaling itong si Curly Diskaya. So eventually, nasira niya na yung trust ng mga senador dyan. Wala nang maniniwala sa kanya. Hindi pwede dito yung, sorry sir, sorry, ganito, ganyan. Hindi pwede yun. Ngayon, pinakauna, I think, pinakaunang dapat gawin, mag-issue ng show cause order. Pero mukhang hindi na kailangan ng show cause eh. Kasi halata na may pagsisinungaling. So, diretso, cite and contempt agad. Ano sa tingin nyo, mga minamahal? maniniwala sa mga pinagsasabi mo? Senator Estrada is recognized. Thank you, Mr. Chair. The letter excuse of Mrs. Diskaya is totally unacceptable. Ang sabi niya, meron siyang meeting. This hearing is of national interest. Huwag niyang lulukuhin itong hearing na ito. Huwag niyang bababuhin itong hearing na ito. Dahil the Filipino people are watching. We are here to ferret out the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Yung sinasabi ni Mrs. Diskaya, Tangina neto na Jingo yung magsasalita na, we are here for the truth, nothing but the truth. Kinang ina mo eh, isa ka ding sinungaling. Nakakabwisit pag siya yung nagsasalita eh. To be honest, mga minamahal. Ang sarap batuhin ng lapel. meron siyang meeting. For me and I think for all of us, that is totally unacceptable. Kung meron siya sakit, okay lang. But provide us with a medical certificate. Yeah, what is the pleasure of the members of the committee? Mr. Chairman, In this regard. may I? Well, Yeah, Senator Pangilinan. why will we ask for a medical certificate when clearly he is lying because the wife has already said? Again, the chair asks, what is the pleasure of the members? I-contempt, Mr. Chair. Is that a motion? I second it, Mr. Chair. Kindly raise a motion. I-contempt, Mr. Chair. I want... Move, Mr. Chair. I want... Mr. Chair? File him in contempt for lying. Kasi okay. Mr. Chair, quickly lang. Ganito na muna, no? Ipasyokos na muna natin. Just to adhere to due process, the chair will advise the members to just issue a show cause order. And if not satisfactorily given or explained, then we will just cite her in contempt. Mr. Chair, Chair, if I Chairman. may, maybe Mr. we Chair. can, Mr. Chair, if I may, maybe we can ask Mr. Diskaya why he should not be cited in contempt. Your Honor, No, but the subject of this
motion is Mrs. Diskaya. So, and she's not here. Mr. Chairman, Who are we citing in contempt of the committee? the one who is lying, Mr. Diskaya. yes. So, please explain. Your Honor, humihingi po ako ng pasensya po sa inyo. Wala po akong intention talaga magsinungaling, pero yung misis ko po kasi talaga ay madalas po, may sakit po talaga siyang diabetes, at saka meron po talaga siyang hypertension. At katunayan nga po, marami po siya. Yan. Nadagdagan pa. Iba, ito yung sinasabi ko sa inyo. Iba ang sakit na heart condition dito sa diabetes or hypertension. I think mapipiga siya ng mapipiga dito. Bumabaha na nga ang Pilipinas dahil sa mga unfinished flood control projects habang binabaha itong si Curly Diskaya ng mali-maling sagot. At si Senator Risa Ontiveros ang susupalpal dito. You will see, mga minamahal. Ang mga maintenance po na gamot na ginagamit. Opo. Mr. Chairman. Mr. Chairman, Yes, Senator Ontiveros. lalo akong nalilito sa show cause ni Mr. Diskaya kung bakit hindi nyo po siya dapat i-cite in contempt for lying. Iba po ang heart condition sa diabetes, iba rin po yon sa hypertension, at lalong iba sa mag-a-absent sa hearing natin dahil lamang may meeting siya. So, lalo siya pong nalulunod sa baha nung Well taken, well noted, Mr. Chair, may we go back to the original motion, Mr. Chair? Yeah, Mr. Chair, ito lang sa akin simple lang. Very inconsistent yung mga pinagsasabi nitong si Mr. Diskaya. And then pangalawa, mag-asawa sila, imposible hindi niya alam, hindi sila nag-uusap tungkol doon sa health conditions ng silang dalawang magkasama. Very clear for me na tulad nga sinabi ni Senator Erwin, pinagluloko tayo nito, ginagawa tayong parang mga bata rito. There's a motion to cite in contempt of the committee, Mr. Diskaya. Any objection? Mr. Chair, Yes, Senator Marcoleta. na-override na po ba yung proposal niyo na show cause muna o... No, he has already explained. Because he's the subject of the contempt citation, or the motion at least, no? So we can rule on that. To be consistent. Mukhang ayaw pa ngang i-cite and contempt ni Senator Rodante Marcoleta itong si Curly Diskaya. Huy, napaghahalataan ka. Hindi ka na chairperson ng Blue Ribbon Committee. Tandaan mo yan. Mr. Chair, i-cite na rin natin for contempt si Yusek Cabral at saka si Secretary Remulla. Wala rin sila rin. They're not here, so they will be issued show cause orders. But in the case of Mr. Diskaya, he's already here, he's already explained, and it's up to the members of the committee to decide whether or not satisfactory yung kanyang explanation. But yes, we will issue show cause orders to the persons mentioned by the Honorable Marcoleta. Pero mamaya, Mr. Chair, meron akong mga katanungan sa kanya na makukontempt talaga to. Kahit anong mangyari before the end of this Meron ng pending motion. You will be cited. We'll rule on that. Sinisiguro ko alright. makukontempt ito mamaya, Mr. Chair. Well, Hindi tayo makukontempt dito sa Okay. Well, si Marcoleta. Kita ninyo, parang, ba't nyo isa-cite contempt yung mga alaga ko? Diba? So first, diba, you will see mo naman mga minamahal na hindi nagtutugmang statement ng dalawang mag-asawa. So basically, they don't have enough coordination. Diba? Talagang sinungaling lang talaga sila mga minamahal. Tapos, yan ba yung gustong gawin ni Senator Rodante Marcoleta na state witness? Diba? And isa pa sa nakita ko, diba dapat hindi kasama dyan si Joel Villanueva, itong si Jingo Estrada, dyan sa committee hearing na yan. In the first place, involved din sila sa issue ng flood control. Bakit nandyan yung mga putang inang pagmumukhang yan? Diba? Sabi ng kaibigan ko, Lul, ano yan? Walang group chat yung mag-asawa. Sabi pa ng isa nating kaibigan, Marcoleta, hinaharang ang pagkakasite and contempt sa mga Diskaya. Halata, ano ba? Show cause order lang muna or contempt. Ang dami mong hanash, ayaw mo lang ma-cite and contempt itong mag-asawang Diskaya.
My goodness, Marcoleta, na paghahalataan ka. O, tingnan nyo, kung siya pa rin ang chairperson ng committee na yun, hindi aabot, mga minamahal na ma-cite and contempt. Yan, mga Diskaya. Siyempre, baby niya yan eh. Inaalagaan niya yan eh. Diba? Nakakaloka. O, ayan na. May sakit na, nagsisimula na. Dapat bigyan niya ng whole departure order eh. Diba? E baka mamaya lumabas ng ibang bansa and eventually hindi na bumalik. At i-freeze yung kanilang mga bank account. Alright? Mga minamahal, yun po, yes. It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Ingat, mga kababayan.